Pero yung iba sa inyo gusto magsimula, no? Parang gusto magsimula ng fresh, ng bago. Nandun na kayo guys dun sa iniisip nyo na eto, hindi na kayo, parang yung iba sa inyo nag-give up na dito sa relationship na to, and parang gusto niyo ng bagong specific person, bagong love life, ganyan. Pero yung iba hindi pa makapag-desisyon kasi nga natatrap pa kayo dun sa situation nyo right now. Pero yung iba, kung kayo ay mga let's say for example hiwalay na talaga, parang inaantay nyo or ready na kayo sa mga bagong specific person na pwedeng dumating sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay, so yeah, take care. Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Love Scope para ngayong March. Love reading mga kapixie. Para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo or ma-pick up yung energy ng person nyo. Pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapixie. If in case hindi kayo nakaresonate dito, subukan yung panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys. Baka nandun yung energy nyo. So unahin natin tong deck na to mga kapixie. Tingnan natin yung energy surrounding your situation, mga kapixie. So ilatag muna natin lahat. So, eto guys, this is both negative and positive guys. Unahin natin yung negative. For some of you, kung kayo ay in a relationship na guys, maaaring nagkakaroon kayo ng separation, hiwalayan, and maaaring nandun kayo sa stage ng healing as well. So, ibig sabihin, kapag naghiwalay na kayo ng person na to guys, doon na maaaring maghilom yung mga sugat kasi syempre mababawasan na yung mga galit, anger, hatred, resentment, di ba? Pag hindi na masyadong nakikita, hindi na masyadong nag-uusap, wala nang masyadong contact, nagsusubside na yung mga galit, yung mga negative na emotions mga kapixie. But syempre nandun pa rin yung time na mamimiss nyo pa rin yung person nyo, isip-isipin nyo pa rin sila, and likewise ganun din sila mga kapixie, especially kung matagal yung pinagsamahan nyo, no? So hindi naman maiwasan na, hindi naman porket hiwalay na tapos na, no? There will be episodes na talagang hanapin yung isa't isa, miss nyo yung isa't isa, palagi nyo pa rin iisipin yung isa't isa, pero hindi pa rin sure kung magkakabalikan kayo or what guys. And you're taking that moment na habang hiwalay kayo, habang separated kayo, you will focus on your healing mga kapixie, paghilom ng sugat, pagpapatawad. Sometimes ganun pagkahiwalay na, tsaka lang napapatawad yung isa't isa, nakakawala na kayo sa mga toxicities, sa mga stress, sa mga pang-aabuso na na-experience nyo, lahat ng negative energies guys, pwede na siyang mawala sa buhay nyo. So, separation is not always a bad thing mga kapixie, kaya kung hiwalay kayo, wag nyong iisipin na kawawa naman kayo, nag-fail kayo sa relationship or what. Sometimes, okay na yung maghiwalay, kesa naman sa magtiis, 'di ba, sa isang relasyon na alam niyo 'yon, wala na, 'di ba? Minsan kahit anong pilit natin, especially kung nagtiis na kayo ng ilang taon guys, kumbaga you tried your best and you failed, and you tried again and you failed again, and then try again, 'di ba? And then failed and failed again. So at least you did your best, mga kapixie. So sometimes it's okay to be separated from them. And for some of you naman, parang hindi naman kayo nawawalan ng pag-asa na maaaring may dumating na bago sa inyong relationship, o kaya naman pwedeng bumalik din ito sa iyo itong person mo kung nagkahiwalay na kayo, in God's divine timing mga kapixie. Okay, so kumbaga this is a reminder na wag kayong mawala ng pag-asa sa love, wag nyong isumpa ang pag-ibig mga kapixie. Hindi porket nagdanas kayo ng traumatic experience sa inyong mga person is hindi na kayo deserve na magmahal ulit, or hindi na kayo magkakaroon ng relasyon ulit. Sometimes kailangan nyo lang ma-experience yung mga ganyan para matutunan nyo yung halaga ng pag-ibig, and matutunan nyo yung value nyo, no? Para pagka may dumating na next na relationship, it will be a perfect one for you. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Leo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, guys.
tingnan natin yung ganap sa love life nyo. Shuffle ko to mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung Leo, kayo ay represent ng Queen of Wands. Ito yung ating love energy. Ito yung mga negative energies dito, guys. Yung iba sa inyo, pwedeng hindi pa kayo hiwalay ng person nyo, pero abusive yung relationship nyo, mga kapiksi, no? Kumbaga, parang feeling nyo na-trap kayo dun sa relationship na hindi kayo makawala. Guys, there are multiple reasons, guys, kung bakit hindi kayo basta-basta makawala sa relasyon. Unang-una, pwedeng kasal na kayo, no? Pagkasal kasi, lalo na dito sa Pilipinas, walang divorce, di ba? Although may annulment, pero mahal. Pero yung iba naman, nakikipaghiwalay kahit walang divorce, kahit walang legalities, no? Pero yung iba sa inyo, pwedeng hindi kayo makapaghiwalay dahil kasal kayo, o kaya naman, pwedeng ayaw pumayag, ganyan, or baka may mga anak kayo tapos sinusuportahan niya, yung mga ganun. Maraming reasons, guys, kung bakit hindi kayo makapaghiwalay dun sa person nyo. Pero you are suffering, mga kapiksi, ng matindi, na parang trap na trap kayo dito sa relationship na to, kulong na kulong kayo. And araw-araw, guys, no, nakikita natin na parang puro away, puro conflict. Alam nyo ba yung bleeding in love, keep bleeding, keep bleeding in love, parang ganon. Yung kanta, keep bleeding in love, yan. So parang channeled song yun sa inyo, na parang kahit na punong-puno na kayo ng dugo internally, nagsasuffer, guys, parang yung iba nandito pa rin, mga kapiksi, parang nagtitiis pa rin kayo, guys, no? So sa mga nasa ganitong stage, mga kapiksi, I hope you find your peace soon. Syempre, depende naman yan, guys, kung gusto nyo talaga ipaglaban, ayaw nyo makipaghiwalay, okay lang naman, pero ipagdasal nyo na sana maging ma-okay kayo, mga kapiksi. On the good side naman, guys, may chance naman na maka-recover itong relationship nyo, no? Pero kailangan ito ng effort, mga kapiksi. I'm sensing yung iba sa inyo, parang gumagawa kayo ng mga plano, at saka nag-iipon na rin yung iba sa inyo, parang nag-iipon kayo ng pera. If ever man na makipaghiwalay kayo, parang pinaghahandaan nyo kung ano yung future nyo without your person, mga kapiksi. Kasi lalo na kung magkasama kayo, tapos nasanay kayo na maghati kayo sa mga gastos, ganyan. Syempre, pag naghiwalay kayo, definitely kanya-kanya na kayo, pati sa gasto. So parang yung iba sa inyo, pinaghahandaan nyo yung time na dumating yan, guys. Pero yung iba sa inyo, gusto magsimula, no? Parang gusto magsimula ng fresh, ng bago. Nandun na kayo, guys, dun sa iniisip nyo na eto, hindi na kayo, parang yung iba sa inyo nag-give up na dito sa relationship na to, and parang gusto nyo ng bagong specific person, bagong love life, ganyan. Pero yung iba, hindi pa makapag-desisyon kasi nga natatrap pa kayo dun sa situation nyo right now. Pero yung iba, kung kayo ay mga let's say for example, hiwalay na talaga, parang inaantay nyo or ready na kayo sa mga bagong specific person na pwedeng dumating sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, yeah, take your time, guys. Huwag kayong magmadali, especially sa love. Unang-una, ipagdasal nyo na ipagkaloob sa inyo ng universe yung mga tamang tao para sa inyo. Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra,
For some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, pwedeng blocked yung communication nyo nitong person. And water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Kung kayo ay hiwalay na ng iyong person, mga kapiksi, let's say for example, hiwalay na kayo, nakablock yung communication, guys, no? It's either binlock mo sila or binlock ka nila. And itong person na to gusto mag-reach out sa'yo, pero walang way kasi nga binlock nyo sila. And parang nag-aantay ito na humupa yung galit. Nag-aantay sila na humupa yung galit nyo sa kanila, mga kapiksi. Lalo na kung gusto nyo silang kumontak sa inyo. So let's say for example, nakikinig kayo ng pampakontak subliminal, hindi nila kayo kinokontak. Ang dahilan nun, guys, is pinapahupa nila yung galit nyo, no? Parang hindi pa sila handa na, lalo na kung galit kayo, kasi napipick up nila yung energy nyo, guys. And yun yung nagiging cause ng resistance, no? Kung bakit nagre-resist sila na kumontak sa inyo, kasi natatakot sila na baka galit kayo sa kanila, rat-rating nyo sila, sumbatan, ganyan. And parang sa kanila, it's too much to handle. So yun yung reason kung bakit nabablock lalo yung communication, mga kapiksi. Kung hindi nyo naman sila binlock, kapiksi hindi ko naman sila binlock, hindi pa rin ako kinokontak. That's because nagdadalawang isip sila, kasi iniisip nila kung galit kayo sa kanila or hindi. Okay? Alright. So, comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo. Yan yung love reading natin para sa inyo, guys. Shuffle natin to. Tingnan natin yung love message or love advice for you, Leo. Kung hindi ka na niya mahal, dapat mahal mo pa rin ang sarili mo, mga kapiksi. Okay? Especially dito sa nakita natin na separation. Kasi yung iba, guys, separated. Pwedeng separated na or parang papunta na kayo sa separation, mga kapiksi. And you have to understand, guys, na hindi sa kanila nakasalala yung pagmamahal nyo sa sarili nyo. Kung hindi na nila kayo mahal, kung tapos na yung relationship nyo, wag mong tigilan na mahalin yung sarili mo. Actually, mas lalo mong kailangan na mahalin yung sarili mo. And if ever man na magkaroon kayo ng next na relationship, mga kapiksi, it's very important that you still love yourself, no? Give yourself the love that you need. Become a better version of yourself, mga kapiksi. And you will also get the right amount of love that you deserve in this life. So, self-love, very important, guys. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo na napaka-importante ng self-love sa isang relationship. Hindi lang sa relationship, kundi para sa sarili nyo. So, kaya ako gumawa ng self-love subliminal sa channel natin. Yung iba tinitake for granted, puro lang love relationship, hindi nakikinig ng self-love, guys. Very importante yung self-love. Dapat pakinggan nyo siya kahit once a day lang, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Leo, if story nyo ba to, if naka-resonate kayo for more tarot readings, guys. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito naman yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.